Hi guys! So, nandito na naman ako sa ating munting farm at pagpasensya nyo na dahil medyo pakalat. Dahil kahapon ay nilabas po natin itong ating mga kulungan ng mga manok dahil nga sa may mga minor damages na po sila. So, kailangan na po natin silang i-repair para kung gagamitin natin ay ready, available po sila. So, minor mga damages lang naman po yung ating mga aayusin. And syempre, lilinisan na rin para ma-disinfect. At gaya po nito, yung kanyang pinakasahig ay may mga butas na and makalat, madumi dahil nga sa dito natin nilagay yung ating mga kambing, most especially po yung mga nanganak nating kambing. At dahil na rin po siguro sa katagalan at medyo may kabigatan yung inahin nating kambing ay nasira na po. So kailangan na po nating i-repair. And sabay na rin po no yung paglilinis at saka pagdi-disinfect para maging maayos lagi itong ating munting farm. So dito naman kailangan na rin po nating tanggalin itong mga dumi and yung mga malalalim na portion. Kailangan na rin po nating i-backfill. So mahaba-habang linisan ang ating gagawin ngayon. And isang tabi muna natin yung ating ginagawang pagpapaluwag doon dahil okay naman na. Ang unahin muna natin ngayon ay itong paglilinis ng ating pabahay ng manok. So kahapon ang plano lang talaga ay linisin, pero nakikita po natin kanina mas okay siguro kung i-dismantle na natin itong pinaka division niya and pag-isahin na lang natin at dito po natin ilalagay yung ating mga layer na manok. Dahil dito hindi siya masyadong mainit kahit medyo mababa siya dahil nga sa maraming puno ng kahoy. At isa pa, konting-konti na lang din po yung ating mga alaga dito. So ayan, yung mga Muscovy ducks natin na siyam. Pinapataba na lang natin sila para may dispose na rin. And may mga manok pa tayo dito na mangilan-ngilan. So yung mga Brahma na lang natin. At meron pa tayo ditong 6 na piraso, pati yung pinaka-rooster nila. At 3 pabo na lang yung natitira sa atin. So ito po yung balak nating iwanang mga alaga dahil dito po sa aming lugar ay may kahirapan maghanap ng alagang pabo. So matagal na tayong naghahanap, hanggang sa ngayon wala pa tayong nakikitang lalaki na pabo. So kailangan na nating magkaroon ng lalaking pabo dahil sayang po yung panahon na walang lalaki. So hindi po tayo makapagparami. At syempre pinapatukan natin sila. Pagka hindi sila nakakapag-produce, parang sayang po yung kanilang kinakain. So ayun na nga konting-konti na lang po yung ating mga alagang manok dito. Dahil nga sa talagang binabawasan na po natin. Gusto kasi nating mag-focus sa mga paitloging manok. So itong panabong natin dito hindi ko nilagay sa game farm dahil pinapalaki ko sila para dalhin sa Pangasinan. So magagandang klase po ito. At papalakihin na lang doon, alagaan na lang ng ating ama. And etong mga sisiw natin dito, 9 na piraso. So ito siguro yung papalakihin natin. At yung mga babae dito, yun ang iiwanan natin. Tapos maghahanap na lang po tayo ng lalaki pagka sila po ay lumaki na. And ayun, medyo makalat po talaga, pagpasensya nyo na. And bukas pa po yung schedule ng ating pagtatagal ng ipot. So hindi pa naman siya ganun kapal. Ayos na ayos pa yan, okay sa alright pa. At gumaganda na rin no yung
production ng ating itlog, dumadami na rin. So gaya nito, sa area na to, dalawa na. Nilabas lang natin, baka mabasag sa loob. And ito, first time, tatlo na. And atayin pa natin dahil baga pa naman, siguradong madadagdagan pa yan. But dito, matagal nang dalawa yung nangingitlog dito, pero hanggang sa ngayon ay dalawa pa rin. At marami pang area no na hindi pa nangingitlog. So pang 21 weeks pa lang naman nila. So pagsabak po ng 25 weeks, mag-umpisa na pong mag-peak yung ating mga alaga. Kaya wag po tayong magmadali. So kahit papano ay naibebenta na rin po natin yung ating nakokolektang itlog. At naipon po para mayroon tayong idagdag sa pambili ng kanilang patuka. So ayan, kung maging successful tayo dito, magdadagdag pa tayo. At sana maging successful talaga tayo dahil dinispose natin yung ibang alaga natin para makapag-focus tayo sa paitloging manok. At ito talaga yung gusto nating paramihin ng mga farmers. Kaya dinidispose natin yung ating mga ibang alaga pa unti-unti. So kahapon hindi na natin binidyohan yung actual na paglabas ng ating mga kulungan dahil nasanay talaga ako na pag may gawain ay nakapokus tayo. Kaya kadalasan po dito sa ating mga videos ay before and after. Kumbaga before natin gawin ay binibidyo muna natin, or minsan nagawa na natin bago natin pinapakita. So hindi siya nakaka-excite, pero yun kasi yung way na nakakapag-video ako, or yun yung time na nakakapag-video tayo pag tayo po ay maluwag lang. So ayaw natin na naistorbo yung ating gawain dahil lang sa pagbibideo natin. So ayun no, bali ito lang muna yung may update natin ngayong araw. And sana paki-like po itong ating video.